Papaluin po ako. Asan ang daddy mo? Andyan po, papalo po. Sa kabila ng kasiyahan na napapanood natin sa social media, ay meron tayong hindi nakikita o naririnig. Mga kwentong tanging sila lang ang may alam. Kwentong pakikipaglaban sa isip na kung saan ang hirap ay hindi nakikita, ngunit tagus-puso nilang naramdaman. Ito ang kwento ng mga taong may mental health conditions na humahanap ng hindi lang para mabuhay, kundi para na rin sa pagkalinga. Siya si Doc Alvin. Opo, kapangalan ko po siya. Isa kong matalik na kaibigan na tumutulong dito sa Nagkarlan. Actually, isa siyang family medicine physician. Ibig sabihin, tinitingnan niya kahit anong uri ng sakit dito sa nasasakupan niya. Pero paano nga ba siya nagsimula sa paggagamot sa mga pasyenteng may mental health conditions? So dito kasi, yun nga, walang psychiatrist talaga. Dito sa Nagkarlan, kahit sa katabing bayan Liliw, yun yung maganda sa DOH kasi ang ginawa niya, tinrain nila kami. Yung MH gap, doon tinuruan kami paano mag-manage ng patients. Parang may flow lang siya na susundan. So after nun, kumbaga parang naging psychiatrist na rin Kahit ang hindi approach ka namin trained talaga. talaga. Kasi dati, wala kaming program na ganun, more on promotion. Parang wala kaming program para dun sa paggagamot side, yung curative, kumbaga, more on programs lang talaga. preventive. Naisip namin mag-create ng program. Though meron man DOH, may binigay silang program ngayon nabanggit ko na teleconsult nga lang ang setup. So kailangan pumunta pa rin nung patients at saka relative. Ang problema nga, yung iba nakakulong or kaya So, paano sila nakakadena, makakapunta? hindi sila nakakapunta. So ginawa namin, isipan namin ni Ma'am Jendy na kami na lang ang pupunta sa kanila mismo. So, binabahay-bahay. Binabahay. Bayani. Yan ang naging tingin ko agad kay Doc Alvin. Sa mundong magulo na maraming nangyayari, ay meron pa palang taong katulad nila. Tara, pagbuksan kita. So malapit lang naman yung dito. Oo. Parang siguro mga 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Ano yun? Hindi kalayuan ng mga pasyenteng binibisita ni Doc Alvin. 10 minuto sa biyahe at 15 minutong paglalakad ay maliit na bagay lamang daw ito para kay Doc Alvin. Ngunit sa simpleng bagay ay malaking tulong na ito sa mga taong may kailangan. Ay, Nay. Hello po. Doc Alvin po, kasama ko po. Nandito po para bisitahin po ulit yung pasyente natin. So kasama ko po si Doc Alvin din po. Okay lang po. So, ayun. Hi, Donna. Ano ang pangalan mo? Donati. Ano? Ilang taon ka na? 32 po. 32. Yan. BP lang ha. Siya si Donna B. Isang masayang babae noon na ngayon ay lumalaban sa hamok ng buhay bilang pasyenteng may kapansanan sa pag-iisip. Naitama po nung pumunta kami dito nung una, parang matagal siya hindi nakakalikod. Matagal po. Ayaw po yung Nung maligo. time na yan, ano? Opo. Yung una kasi namin siyang nakita nung nakakulong pa siya. At talagang mapapansin mo yung kakaibang amoy po, ano Oo. talaga. So nahiya nga sila nanay sa amin nung na pumasok. At baka Tamad pong di namin ano. kayanin yung amoy. Masikip, mainit, masangsang ang amoy at wala masyadong hangin. Ito ang dating silid ni Donna B. Labag man sa kalooban ng kanyang mga magulang, ay kailangang ikulong ang dalaga. Ilang taon po siya nakakulong doon? 3 taon po mahigit. 3 years. Oo. So, kailan niyo po na obserbahan na may change, may pagbabago na sa ugali niya? Nagawawala po. Tapos nananakit po. Nangahabol po ng mga bata. Kinukulong siya ng parents kasi pag hindi nila kinulong, lalong, Nagbabala? oo. I mean, lalong makakasakit. Oo. Hindi nila makikita, lumalayo na. Oo. Kayo po ba sinaktan na rin? Hindi Oo. naman. Nasaktan na po ako niyan. Sinabunutan na nga po ako. Nananakit po yung mga bata po. Pati nga po kami magulang, sinasaktan po yan. Dinala niyo po ba siya sa center? Dinala po namin sa mental. Nakatatlong pasok po sa mental. Mahirap po siyang alagaan. Nasa loob po siya eh. Talaga siya po yung nagwawala. Tapos ginigiba nga po niya yung yung pintuan. Ano po? Ginigiba po niya. Gustong umakyat. Pagmamahal, pag-aaruga at pagtitiis. Yan ang kadalasang ginagawa ng ating mga magulang
gaya na lamang ng ginawa ni Nanay Gilda. Sa trabaho, mag-isa lang po siya dyan eh. Yung ama po yun ano. May isa lang po trabaho nun eh. Basta pag kailangan niyo po ng tulong, hindi naman sa center. Naiyak kasi ako. Okay lang. Opo, okay lang po yan. Kasi pinagdaanan ko po eh. Hmm. Kasi ako po sa batang yun eh. Pagka mga away na. O, tiyan mo sila, mga doktor. Huwag ka mga away niya. Ang gusto mo paglaki? Paglaki mo dati. Ha? Ano po? Nagtagahugos na nga to. Hindi biro ang mga trabaho ng mga healthcare workers. Bilang doktor, ang kailangan talaga namin ay katuwang sa panggagamot. Ngunit dito sa Pilipinas ay mahirap makahanap ng nurse. Sa kadahilanang kulang na sila. Ayon sa Department of Health or DOH, mahigit kumulang 190,000 ang shortage natin sa mga nurse. At dahil nga dyan, tumatambak ang mga trabaho ng mga nurses natin na nagre-resulta sa burnout. Ngunit iba ang kwento ni Nurse Jen. Kamusta yung experience mo dito sa mga patients natin? Mas masaya kasi parang yung approach nila sa'yo, parang yung ramdam na ramdam nila yung care pag nasa community ka. Kesa dun sa mga pagmayayaman yung kinecare mo, ang daming demand, ang daming gusto. Pag nasa baba ka talaga, na-appreciate nila yung ginagawa mo. Kumbaga yung mga small things na ginagawa mo, sobrang Tapos thankful. minsan, kahit isang pirasong sayote, bibigay sa'yo, ganun. Anong nararamdaman mo pag ganun? Naiyak talaga ako. Natatouch ako pag ganun. Na nakakatulong ka sa kanila. Kahit pagod, pero natutulungan mo sila. Masaya ako dun. So, ito na yung natin, second patient. So, Tara. Looban pa. Sa dami ng pasyente ang tinitingnan ni Doc Alvin, ay hindi nito kakayanin kung wala siyang katuwang sa pagtingin sa kanila. Ang tumitingin din si Ma'am Jen. mostly, parang napuntahan ko to ay twice lang. Pangatlo. Tapos mostly, At least ma-assess mo na rin pala, no? Tinuruan ko siya kung paano yung Ate Jendi. Ang galing niya. Dati ayoko naman talaga maging nurse eh. Parang gusto ko sa office talaga. Parang hindi naman ito yung gusto ko. Pero nung ma-experience ko, parang yun, nagustuhan ko na din. Hello po. Opo. Doc Alvin po. Para ako Bisita lang po. Isa si Nanay Mercy sa nagpapatunay na ang lagi niyang takbuhan ay si Nurse Jen. Minsan pang araw, kahit off-duty si Nurse Jen, ay sumasagot pa rin ito sa mga katanungan niya. Ma'am Jendy, dati hindi po ako marunong magpasa ng mga picture. May nagturo lang po sa akin sa barangay hall. Kaya natututo na po ako. Opo. Dati po kasi sabi ko sa kanya, hindi nga po ako marunong eh. Kung tayo ay nag-update sa mga kanya-kanyang social media, ganun din si Nanay Mercy. Pero hindi para sa kanya, kundi para sa anak niyang si JM. So, kailan po nag-start? Napapagkatiwalaan po siya sa barangay hall ng mga kagawa doon. Yun yung trabaho niya dati. Hindi naman po, yung basta napunta po siya ng barangay hall, napapakisuyuan siya doon na pagkasama pag-aayos ng tubo. Bata pa lang po siya ay late na po talaga siya. Hindi siya physical, dito lang po siya kulang. Kaya nga lang po nung mga July po nung 2017, ayun na po siya ay naglalakad na po, na hindi na po siya nakakatulog. Ito, since hindi na sa ma-injectionan, hindi siya masyadong okay. Tapos may mga konting sugat din siya. So, Sa sarili binibigyan niya. na ng antibiotic. Nabanggit po ni Doc Alvin na may history ba ng bullying daw? Napalapit po sa sa mga pulis. Police. Yung po parang tuberal po dun sa apartment. Kaya nga lang po nung time po na umalis yung pulis, ayun, doon na po nag-start. Paano pong bully ang nangyari? Hindi na po siguro bully. Siguro po talaga pong iniisip niya yung dati niya pong kasama. Tapos po kung history naman po, meron din po yung nanay ko. Yung lola po niya. Kamusta ang buhok niya? Okay na po.
Okay na rin. Ginupitan ko nga po sa tabi. Hindi na. Oh, magaling. Nagtututbrush ng pati siya ngayon. Hindi namin siya masyado nalalapitan ng una. Pero ngayon mas okay. Mas okay siya. Kasi wala siyang book last time. Kasi ang dami niya sugat niya before. Nag-ano kami sa kanya, antibiotics na. Kaya pala hindi siya nakapapag kasi inaano niya yung mga corners. Kaya sasakit. Doon kasi pag dilagyan niya nga po ng papag, mahirapan kayo. Sisirain po Masisirain siya. niya. Nagwawala siya. Pero pag umuulan, paano po siya dito? Pag masama po talaga ang panahon, nilalagay ko po siya dito sa amin double deck. Sama-sama po kami dito. Kaya naman niya. Opo, kasi Iba rin nga ang po, sakripisyong binibigay ni Nanay Mercy. Halos 8 taon na niyang inalagaan si JM. Kaya naman hindi na siya nakapagtrabaho. yan po, naandito, yung nanay ko nasa loob. Kaya po, tapos nung time po na hindi ko nakakayan dalawa Kaya si nanay ko, Hirapan binigay kayo. ko po muna sa para kapatid ko. matutukan niyo po si Para po JM. matutukan ko po siya. Nung po kami pupunta sa Mandaluyong, inaahitan ko po at ginugupitan ko po. Tapos kay nanay, bibigyan kita ng pamahid sa'yo, nay. Baka Salamat. magkapalit kayo, ha? Ihihiwalay ko na lang sir agad. Ano yung mga, ano nyo ngayon ma'am, parang hinihiling ba? Sana nga po gumaling na po. Kasi hirap na din po ako pagtutuusin. Tapos hindi na nga din po ako makapagtrabaho. Pero ikaw, Alvin, ano yung, di ka ba natatakot minsan? Kasi parang nabanggit mo kanina, minsan may toxic talaga, may dalang deadly weapon, itak. Usually kapag talaga yung aggressive, meron kami mga patient na nang iitak ba yun or nagtataga. So talaga yun. Lagi namang rule kasi na parang safety mo muna bago ka talaga tumulong. Kasi syempre pag may nangyari sa amin, wag naman sana. Wala ka nang tutulong sa iba. So may times talaga, pero nandun yung assurance from the relatives. May times din na kapag alam namin na medyo risky, dumadaan muna kami sa barangay. So yun nga yung may story kami one time, nabanggit ko na yung patient, pinuntahan na namin sa bahay, tumakbo, so hinabol namin papuntang ilog yung patient. Kami, yung barangay officials, lahat ng mga tao doon. Nagwawala kasi, talaga. nagwawala siya. Ayun yung particular patient, gusto ako lagi mag-inject personally. So yun yung talagang hinabol namin sa ilog. Pero nahabol naman namin sa tulong ng mga barangay. So talagang tulungan siya, hindi lang kami. That's very positive ang feedback. No, very positive. Share natin ano yung mga pwede gawin ng mga relatives tsaka mga kakilala na kunyari nakakita ng mga ganun, na nagwawala, tapos may hawak na itak or deadly weapon. Ano yung mga pwede gawin? So pag ganun, usually talaga, ang number 1 rule, wag mo munang lapitan. Kasi nga baka ikaw din yung mapasama. Dito natin makikita yung role ng sa barangay. So usually ina-advise namin pag may mga ganong cases, inform nyo agad yung barangay. Usually meron dyan yung mga peace and order, mga ganon. So tinatawag doon sa barangay para ma-assess yung situation. Hindi ko lang alam kasi kung lahat ng health center ay may program for mental health. So mas maganda siguro maging aware yung mga tao kung anong services nila na available sa health center. Minsan kasi may mga patients, relatives na hindi alam yung, may center pala kami, ay may gamot pala Totoo. sa mental health doon. So maganda kasi yung program ng DOH, yung sa MHGAP, Mental Health Gap Action Program. Dito kasi tinitrain yung mga general physician, kagaya ko, na para maging equipped, knowledgeable kung paano i-manage yung mga patients with mental health. Hindi lang siya nakafocus sa schizophrenia, iba din depression, talagang Anxiety. suicide. So, iba't ibang cases talaga. Maganda kasi unti-unti nang dumadami yung natitrain. So, hopefully, every health center talaga sa Philippines may ma-offer ng services. O kasi kayo naman yung unang pinupuntahan din ng patients bago sila pumunta sa mga malalaking hospital, kayo yung kumbaga yung proximity. So maganda kayo, mas equipped din kayo sa mga training na ganyan. Kumain ka na? Ano kinain? Ito, matagal ko na rin sinasabi sa mga vlog na totoo talaga yung mental health problem. Nangyayari talaga siya, and sa mind talaga ng mga patients may changes talaga sa brain chemicals, di ba? Siguro iwasan natin yung stigma na ay ganito, ganyan. Pag nagpapacheck sa doktor, may something na yan. So layo tayo dyan. Actually, kailangan nila ng tulong kasi hindi nga nila alam nangyayari sa sarili nila So kailangan nilang tulong, and with the help of medications, doctors, psychiatrists, psychologists, kahit pa paano mag-i-improve sila. Natuwa rin ako sa mga family members na napunta natin kasi ginagawa nila yung role nila.
Kasi without family members, mahirap mahirap makarecover. Sa patient kasi na mental health, hindi lang tayo nakafocus talaga sa patient mismo. Malaki kasi nga yung role, napakita naman natin, yung role ng family members, especially yung caregivers. Totoo. Meron kasi yung tinatawag na caregiver strain. Kita mo kanina, chinek up din natin yung nanay. So, kailangan talaga din nating alagaan sila kasi nga sila yung nag-aalaga doon sa mga pasyente. So, hindi natin sila iniiwan. Yung makikita mo yung sinasabi nila na kahit 8 years, pagod na sila. Basta maparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. If anytime na kailangan nila ng tulong, nandito kami, malaking kabawasan sa pakiramdam nila yun. Na mabigat, gagaan kasi alam nilang may katulong sila sa Nakita natin sa kwentong ito na hindi nilalabanan mag-isa ang mental health conditions. Bukod sa mga gamot na binibigay, ay nilalabanan din ito sa pamamagitan ng pagsuporta at pag-unawa. Gaya nila Nanay Gilda, Donna B, Nanay Mercy, JM, Nurse Jen, at Doc Alvin. Sila din ay mga taong kagaya natin. Kagaya mo, pwede ka rin tumulong sa maliit na paraan. Kaya mo rin magsabi ng totoo kahit hindi rekta. Kaya mo rin umunawa na may pagmamalasakit. Kagaya mo, kaya mo.